Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Sa araw na ito, ang babasahing mabuting balita ay mula sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, ika-4 na kabanata, mula unang talata hanggang ika-42 talata. Nang malaman nga ng Panginoon kung paanong nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumawa at nagbautismo ng higit pang mga alagad kaysa kay Juan, bagaman hindi si Jesus mismo ang nagbinyag kundi ang kanyang mga alagad. Iniwan niya ang Judea at muling umalis sa Galilea. Pagkatapos ay dumating siya sa isang lungsod sa Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bahagi ng lupa na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Ngayon ay naroon ang balon ni Jacob. Si Jesus nga, palibhasay pagod sa kanyang paglalakbay, ay naupo sa tabi ng balon at noon ay may ika-6 na oras. Dumating ang isang babaeng Samaria upang umigib ng tubig. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bigyan mo ako ng maiinom," sapagkat ang kanyang mga alagad ay nagsiali sa bayan upang bumili ng pagkain. Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ng babaeng Samaria, "Paanong ikaw na isang Hudyo ay humihingi ng maiinom sa akin na ako'y isang babaeng Samaria?" Sapagkat ang mga Hudyo ay walang pakikitungo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "Kung alam mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang nagsasabi sa iyo, bigyan mo ako ng inumin, hihiling ka sana sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na buhay." Sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, wala kang pansalok at ang balon ay malalim. Saan ka makakasalok ng tubig na buhay na iyan? Mas dakila ka pa ba sa aming amang si Jacob na nagbigay sa amin ng balon at siya ay uminom doon at ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop?" Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "Ang sino mang umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang umiinom ng tubig na aking ibibigay sa kanya ay hindi mauuhaw kailanman. Ngunit ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang balon ng tubig sa kanya na bumubukal sa buhay na walang hanggan." Sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na ito upang hindi ako mauhaw, ni pumarito man upang umigib." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at pumarito ka." Sumagot ang babae at nagsabi, "Wala akong asawa." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mabuti ang sinabi mo, wala akong asawa, sapagkat mayroon kang 5 asawa, at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa, at doon ang sinabi mo ay totoo." Sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, napapansin ko na ikaw ay isang propeta. Ang aming mga ninuno ay sumamba sa bundok na ito, at sinasabi ninyo na sa Jerusalem ay ang dako kung saan dapat sumamba ang mga tao.
sinabi sa kanya ni Jesus, "Babae, maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na kahit sa bundok na ito, kahit sa Jerusalem, hindi ninyo sasambahin ang Ama. Ang inyong pagsamba ay hindi ninyo nalalaman kung ano. Nalalaman namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay sa mga Hudyo. Ngunit darating ang panahon, at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sumasamba sa Kanya ay kinakailangang sumamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan." Sinabi sa kanya ng babae, "Alam ko na darating ang Mesiyas na tinatawag na Kristo. Kapag siya ay dumating, sasabihin niya sa amin ang lahat ng mga bagay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako na nagsasalita sa iyo ay siya." At dito'y nagsidating ang kanyang mga alagad at nang gilalas na siya'y nakikipag-usap sa babae, gayon may walang taong nagsabi, "Ano ang hinahanap mo?" o "Bakit mo siya kinakausap?" Iniwan nga ng babae ang kanyang palayok at pumasok sa bayan at sinabi sa mga lalaki, "Halika kayo, tingnan ninyo ang isang tao na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Hindi ba ito ang Kristo?" Nang magkagayoy, nagsilabas sila sa bayan at nagsiparoon sa kanya. Samantalang ang kanyang mga alagad ay pinakiusapan siya na nagsasabi, "Guro, kumain ka." Ngunit sinabi niya sa kanila, "Mayroon akong pagkaing makakain na hindi ninyo nalalaman." Kaya't sinabi ng mga alagad sa isa't isa, "May nagdala ba sa kanya ng makakain?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Hindi ba ninyo sinasabi, may 4 na buwan pa at saka darating ang pag-aani? Narito, sinasabi ko sa inyo, itaas ang inyong mga mata at tumingin sa mga parang, sapagkat sila ay mapuputi na para anihin. At ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nag-iipon ng bunga sa buhay na walang hanggan, upang kapwa ang naghahasik, at ang umaani ay mga ngalak na magkakasama. At dito totoo ang kasabihan, isa ang naghahasik at iba ang umaani. Aking sinugo kayo upang anihin ang hindi ninyo pinagpaguran. Ang ibang mga tao ay nagsipagtrabaho at kayo ay pumasok sa kanilang mga gawa. At marami sa mga Samaritano sa bayang yaon ang nagsisampalataya sa kanya dahil sa pananalita ng babae na nagpatotoo. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya't nang magsilapit sa kanya ang mga Samaritano, ay ipinamanhikan nila sa kanya na siya'y tumira sa kanila at siya'y nanatili roon ng 2 araw.
at marami pa ang nagsisampalataya dahil sa kanyang sariling salita. At sinabi sa babae, "Ngayoy sumasampalataya kami, hindi dahil sa iyong pananalita, sapagkat siya mismo ang aming narinig at nalalaman namin na ito nga ang Kristo, ang tagapagligtas ng sanglibutan." Muli akong bumabati sa inyong lahat. Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Ganon din magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Nais kong ibahagi sa inyo sa araw na ito, mga kabayan, ang aking maikling pagninilay na pinamagatan kong ang hindi naiigang bukal. Minsang nagbabasa ako ng isang relihiyosong babasahin. Nabasa ko ang isang article tungkol sa isang kilalang autoridad sa mitolohiya, si Mr. Joseph Campbell. Sinabi ni Mr. Campbell na ang kanyang mga kaibigan daw ay nabubuhay sa basurang buhay. Pero sinabi din niya na sila ay nalilito lang. Sila ay gumagala sa kaparangan nang walang anumang kaalaman kung nasaan ang tubig, ang bukal na ginagawang berde ang lahat. Iyan ay masasabi rin ng may matinding kalungkutan tungkol sa hindi mabilang na mga tao ngayon. Paulit-ulit nilang sinusubukang pawiin ang uhaw ng kanilang mga kaluluwa. Maraming tao pa nga ang dumudulog sa isang basyong espiritualidad na ginawa ni Campbell para maging popular. Ngunit gaya ng sinabi ng propetang si Jeremias, gumawa sila para sa kanilang sarili ng sirang mga balon na walang lamang tubig. Basahin natin ang aklat ni Propeta Jeremias, 2 kabanata, 13 talata, na susulat dito. Sapagkat ang aking bayan ay nakagawa ng 2 kasalanan. Sila'y tumalikod sa akin, ang bukal ng sariwang tubig, at sila'y nagkukay ng mga balon na walang laman na tubig. Kung anuman ang tunay na pinaniniwalaan ni Campbell, ang bukal na gumagawang luntian ng lahat ay si Hesukristo, ang ating pinagpalang tagapagligtas. Siya ang isa na nagbibigay ng tubig na buhay, na nagiging bukal ng tubig na bumubukal sa buhay na walang hanggan. Basahin natin ang ipinahayag ni Apostol Juan sa kanyang Ebanghelyo, 4 na kabanata, 10 talata. Sumagot si Jesus, "Kung alam mo lamang kung ano ang ibinibigay ng Diyos at kung sino ang humingi sa iyo ng inumin, hihingi ka sana sa Kanya at bibigyan Kanya ng tubig na nagbibigay buhay." Ituloy natin sa 14 na talata. "Ngunit ang sinumang umiinom ng tubig na aking ibibigay sa kanya ay hindi mauuhaw kailanman. Ngunit ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang balon ng tubig sa kanya na bumubukal sa buhay na walang hanggan." Kung ikaw ay tumugon sa Ebanghelyo at personal na tinanggap si Hesukristo bilang iyong tagapagligtas mula sa kasalanan, sinasabi sa iyo ng Panginoong Hesukristo na magkakaroon ka ng parehong bukal na iyon
na bubukal sa iyong kaluluwa. Basahin natin ang ipinahayag ni Apostol Juan sa kanyang Ebanghelyo, ika-4 na kabanata, mga talata 37 at ika-38, nasusulat dito. At dito totoo ang kasabihang, isa ang naghahasik at iba ang umaani. Aking sinugo kayo upang anihin ang hindi ninyo pinagpaguran. Ang ibang mga tao ay nagsipagtrabaho at kayo ay pumasok sa kanilang mga gawa. Ngayon ay maaari mo nang ipanalangin ang mga taong naguguluhan sa paligid mo at ialay ang tubig na buhay sa mga nauuhaw at gumagala sa iyong tuyot at walang Kristong kapaligiran. Lumapit ako kay Jesus at uminom ako sa batis na iyon na nagbibigay buhay. Ang aking uhaw ay napawi, ang aking kaluluwa ay nabuhay, at ngayon ako ay nabubuhay sa Kanya. Mga kabayan, ang pagpapala ng presensya ng Espiritu sa ating mga puso ay isang patikim ng mas malalaking pagpapala na ating matatamasa sa pakikipag-isa natin kay Kristo. At tayo ay walang hanggan na kaisa ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hindi lang yan, kabayan. Balang araw, magkakaroon tayo ng higit pa. Tayo ay mabubuhay sa mismong presensya ng Diyos. May kagalakan tayong naghihintay sa pagdating ng araw na iyon, dahil ang ating kinabukasan ay garantisado na. Ikaw, kabayan, bukod sa mga mensaheng ito mula sa mabuting balita ng Panginoon, may iba pa bang mensahe sa mabuting balita ang nagpapayag na may iba pa? Kung meron man, malugod kong pakikinggan kung meron pang ibang yan. At bago ako tuluyang magpaalam, kabayan, iiwan ko sa iyo ang talatang ito mula sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, ika-7 kabanata, ika-37 talata. Sa huling araw, yung dakilang araw ng kapistahan, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, "Kung ang sinuman ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom." At ganun din, bago ako tuloy ang magpaalam, kabayan, iiwan ko sa iyo ang makabuluhang siping ito. Tanging si Jesus, ang tubig na buhay, ang makapapawi ng ating pagkauhaw sa Diyos. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.